Magandang gabi po sa ating lahat. Ang Panginoong Jesucristo ay papunta na sa Jerusalem. Ito yung konteksto ng ating ebanghelyo sa ngayon. At alam natin, yung Jerusalem, ito yung magiging pinakahantungan ng lahat. Yung climax ng kanyang mission ay doon lahat mangyayari sa Jerusalem. Ang tinatawag na Misteryo Pascual, yung kanyang paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay, ay doon mangyayari lahat. At 3 beses na predict niya, the so-called Passion Prediction of Jesus about His Paschal Mystery. Yung una, kung naalala nyo, doon sa Caesarea Philippi, tinanong niya yung kanyang mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? At the backdrop, yung lugar ay puno ng mga Diyos-Diyosa, ng mga hintil. At yung lugar ay tinatawag na Baneas or Paneas, galing sa kanilang, yung Diyos-Diyosan na si Pan, si Pan. Kaya nga, yung sa Greek mythology, kung maalala nyo, kung mahilig sa Greek mythology, makikilala nyo si Pan, one of the gods of the Greeks. At aside from Pan, nandun din yung mga pantheon ng iba pang mga Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ni Jesus, sino ako para sa mga tao? At sabi ng iba, ayon sa kanyang mga disipulos, ikaw daw ay si Elias. Ikaw sa Juan Bautista o isa sa mga propeta. Pero sabi niya, almost 3 years na tayong magkakasama. Matatapos na yung mission ko. And yet, you do not know me. Sino ako para sa inyo? At doon, anong sabi ni San Pedro? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yan yung unang passion prediction, na siya bilang Mesias ay maghihirap sa kamay ng mga leaders ng bayan, at siya ay mamamatay, and after 3 days muling mabubuhay. Then second, ay doon nung siya ay naglayag sila papunta sa kabila doon sa Lake Galilee. I was able to see the place 2016 before the pandemic. It's really a beautiful place, yung lake. Even ako parang gusto kong tumira din doon, Hindi lang sa the whole Israel, even as of now, ay may awayan sila with Hezbollah and Hamas and Iran, And yet, the Holy Land is really beautiful. At doon nga, sinabi ulit niya na ang Kristo ay mamamatay, maghihirap, mamamatay at muling mabubuhay. At yung pangatlong passion prediction ay ito na yung sa gospel natin. Yung konteksto. At habang sila ipapaakyat doon sa Jerusalem, naglumapit kung naalala nyo, nung nakaraang parang 2 Sundays ago, ang kanyang maalagad ay nagtatalo-talo kung sino yung pinakadakila sa kanila. It is the continuation as well. At siguro sasabihin na San Pedro, alam nyo, ako yung pinakadakila. Bakit? Nasa akin yung susi ng kalangitan. Hindi lamang yun, sinabi ng guro natin, ako si Pedro, at sa ibabaw ko ay itatayo niya yung kanyang simbahan. O diba? I am the greatest. Siguro si John the Beloved, he will say as well, I am the beloved. That's why I am the greatest. Then maybe Philip would say, I am the greatest, because tingnan nyo, I was an advisor of Jesus. When He fed the 5,000, sinong tinanong niya, paano natin pakakainin itong 5,000 katao, except women and children. That's why I am the greatest. Maybe Judas will say, actually, I am the greatest because I have the money. Diba? Ako yung treasurer ng grupo, kaya ako yung pinakadakila. Then maybe Simon the Zealot would say as well, I am the greatest
because I have power. I am member of the Zealot party. Alam niyo, Zealot party noon, sila yung parang mga NPA sa ngayon na gustong i-overthrow yung gobyerno ng mga Romano. And sabi niya, isang sinyal lang yung inaantay namin. At pag nangyari yung sinyal na yan, Jesus would be proclaimed as king. Ano yung sinyal na yan? If Jesus would ride on a white horse, sabi yung pag sumakay daw sa puting kabayo, kasi yung mga hari, pag pumasok sa kanilang vassal kingdom or sa nasasakupan nilang mga kingdoms, ay sabi nga, naka-puting kabayo para ipakita na siya ay royal, siya ang hari. Pero, anong ginawa ni Jesus? Instead sumakay sa puting kabayo, sumakay siya sa isang asno. Ipinakita niya na hindi siya yung iba yung iniisip ng kanyang mga disipulos, na siya ay isang humble and suffering Messiah. Taliwas doon sa kanilang iniisip na pag naging hari na si Kristo, isang political na Kristo, yung iniisip nila, Hindi isang maghihirap na Kristo na sinasabi doon sa first reading natin, na kung saan sinabi doon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, inihandog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. That's the suffering servant. Kaya sabi ni, siguro yun, ni Simon the Zealot, yun lang inaantay namin. Nandyan na, nakapalibot na yung aming mga miyembro. Pag sumakay siya, automatic, magkakaroon ng revolusyon. Pero pinakita nga ni Jesus na He is a humble and suffering Messiah. At sa ating Ebanghelyo, yung magkapatid, kung naalala nyo, di ba sinabi dito, lumapit kay Jesus. Sana pag ikaw ay hari na, hindi nag-sink in sa kanilang sinabi ni Jesus na yung Kristo ay maghihirap, mamamatay. Yung naalala lang nila, yung Kristo na isang maluluhating Kristo. Yung iniisip nila yung pagiging hari ni Kristo, isang hari, maghahari siya sa Israel. Kaya sabi na, sana pag ikaw ay nasa iyong paghahari na, sana ay maupo yung isa sa amin, sa kanan mo at sa kaliwa. At kung maalala nyo, sa isang gospel passage, naglabi pa sila. Di ba yung nanay, sinapa pa yung nanay. Sinabi ng nanay, siguro kaibigan ko naman yung nanay nitong si Jesus, ay ilalabi ko na kay Jesus na kayong dalawa ay maupo sa kanyang kanan at sa kaliwa. Parang nangyari sa mga presidente natin, di ba? Kung sinong naupo, halimbawa kay Marcos, kay BBM, o yung kanyang mga alipores. Nung si Duterte, kanya din mga alipores, weather lang yan. O pag makabalik yung mga Duterte, sila na naman. O di ba? Kanya-kanyang weather lang sabi. At yan din yung iniisip ng mga disipulos. Very human, kami din, gusto namin ma-recognize din. Gustong magkaroon ng kapangyarihan para sila yung tingalain sa lipunan. At ano po yung sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo sa ngayon? Kung gusto nyong maging dakila, dapat kayo ay magsilbi. Maging tagapaglingkod kayo. If you wish to be the first, if you wish to be great, then you must be a servant to all. If you want to be first, then you must be a slave to all. At sa isang ebanghelyo, kumuha pa siya ng isang bata, di ba? Sabi niya, kung sino yung mag-aalaga nitong batang ito, dapat maging katulad kayo nitong batang ito kasi yung mga katulad lamang niya, yung makakapasok sa kaharian ng langit. At kung sino man magpainom dito sa maliliit kong kapatid na ito, at mag-alaga sa kanila, sila ay makakapasok sa kaharian ng langit. Sila yung pinakadakila sa kaharian ng langit. Yung bata doon, it symbolizes the three L's of our society. The lost, the least,
and the last of our society. Ano? Simbolismo ng mga maliliit na miyembro ng ating komunidad. Kung naalala niyo, sinabi ni Jesus, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you are doing it as well to me. Kaya tayo mga kapatid, pinapalalahanan ng mga pagbasa natin, na maging mga lingkod sa bawat isa. Maging mga, maging mga alipin. Hindi naman yung alipin medyo napakababa. Pero ipinapakita sa atin, sundan sana natin ang Panginoong Jesucristo. Ayon sa Hebreo, sa second reading, siya ay ang ating dakilang saserdote na nandun na ngayon sa harapan ng Diyos. At itong dakilang saserdote ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng para ay tinukso siyang katulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya lumapit tayo sa ating Panginoon Jesucristo, bagamat tayo may hina, katulad ng mga disipulos noon, palalakasin niya tayo dahil mahal niya tayo. Kailangan nating lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Kaya pagdasal natin na sana ang lahat ng mga misyonaryo, ngayon kasi nagsiselebrate din tayo ng Mission Sunday, lahat ng mga misyonaryo, Pilipino man o anong lahi, na nagmi-misyon para may palaganap ang mabuting balita, sana ay palakasin sila ng Panginoon Jesucristo sa kanilang pananampalataya. At tayo din bilang tagasunod niya, sabi nga niya, kung kayo ay nag-share, kayo ay nagpapatawaran, kayo ay nagmamahalan, ibig sabihin, kayo ay mga totoong tagasunod ko. Amen.